tayo mananalangin. Mangyaring sumabay sa sayaw at sa kantahan ng ating panalangin. Okay, ready?
ng... Ay, bakit nandiyan ka pa? Nagpupunta lang ang dami. Ang ating talakayan ngayong araw ay... Basahin nyo nga. Mga bahagi ng buhay aralin na tumatalakay sa pagturo ng Panitikan. Sino makakalam dito ng panitikan? At ano ang panitikan? Sabi ni teacher, ang panitikan daw po ay ano sabi ko pag maingay na ang aking tatawagin. Kaya dapat hindi ka maingay. Ang panitikan, basahin nga. ang panitikan. Sabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, Tanghalin at diwa ng mga tao. at ito'y ang pinapayaap ng larawan umano na sa pagsulat ng tuwiran at talunan. Alam niyo ba na ang panitikan ay ang mga ginagawa niyo sa school na maikling kwento, tula, ano pa? Ano bang ginagawa niyo sa school? Paggagawa ng essay, ha? Journal, dyaryo, balita. Siya ay parte ng ating panitikan. Ngunit teacher, ano nga po ba ang bangkay aralin? Ang bangkay aralin, sa inyong pagkakaintindi, ito po ang lesson plan na ginagamit ni teacher. Yun po ang aming guide para alam namin ang pagkasunod-sunod ng inyong ituturo. Ikapansin niyo, ito ay mag-groupings na si teacher ay halapit ng matapos ang subject o matatapos na ituro yung kanyang lesson. At pag may assignment na, alam niyo natin ibig sabihin tapos na. Yan ang bangkay aralin at ang panitikan. Ano nga ulit ang mga panitikan? Ang halimbawa ng panitikan? Essay, Journal, dyaryo, dyaryo, balita, balita, yung mga tula, parabula, mga buktong, sawikain, salawikain. Alam niyo yan. May, tandaan niyo ba nung ano, may binatin ka pagka sa elementary ngayon na yung mga buklet na wala nang napunta sa school niyo, yung nagtitula ng mga buktong, mga galing na meron. Diba? Yun, ang tawag sa ginagawa nila, or dun sa bitbit nila mga libro, mga kwento ni Jose Rizal, mga panitikan, yun ay halimbawa ng panitikan. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga bahagi ng paggagawa ng bangkay aralin o tinatawag nating lesson plan. Hintag na po. Sa unang hakbang ng paggagawa ng lesson plan ni teacher, na ituturo sa inyo ay ang pagtuklas ng layunin. Ang layunin sa pamamagitan ng paglalarawan, pagpapahayag, pag-unawa, pagbibigay ng servisyon sa kognitibong paraan ng pag-aaral ay inaasahang buwan, matukoy ang paksa o ideyang pinitingkal sa tula. Halimbawa, ang topic natin ay
lapis at inyong Crayola. Pag sinabing pagtatasa sa paggagawa ng lesson plan ni teacher, ito ay nagbibigay ng individual na grupong gawain sa bawat mag-aaral bilang gawain pagtatasa sa kasanayan. Una, pagsusulat ng essay, kaugnay ng mensaheng nakapaloob sa tula. Kung mapapansin nyo, pinagagawa kayo dun sa gawa. Pinabasa kayo. O alam ito ng lahat. Magbabasa kayo ng story, tapos magpapagawa si teacher na, ilagay mo sa papel ang iyong naunawaan. Ginawa nila ba yun? Opo. Okay, yun. Sunod, may papaliwanag ang bawat bahagi ng tula tungkol sa pag-ibig na tinubuong lupa. Patutukoy ang kahulugan ng bawat salitang nagiging sagabal sa pag-unawa ng buong kata. Pagpapahagi ng sariling damdamin, kaisipan at natutunan ng kaugnay sa nabasa. Na ibabahagi rin ang sukat bilang saklok at iba pa. Pag sinabi natin pagtatasa, di ba, bago magturo si teacher, sabi niyo, bakit may quiz agad si teacher? Naranasan niyo yun? Yung nagbigay si teacher agad ng quiz kahit wala naman kayong alam kami. Ano ka? Tungkol ka rin saan? Kaumpisa pa lang, may quiz na agad? Hindi pa. Minsan, ibinibigay rin ni teacher para malaman ni teacher kung hanggang saan o gaano na karami ang inyong nalalaman sa subject na yun. Kaya, minsan makikita niya sa unang pasukan, may quiz agad doon na mag-quiz kayo doon na sa math. O, may mga doon sa unang table sa libro, may quiz agad doon na nakapaloob. Yun ay para masukat ang inyong prior knowledge o yung mga natutunan nyo sa nakaraang talakayan o doon sa nakaraang taon na inyong pinanggalingan. Naunawaan? Ang sunod naman ay ang patatlong hakbang sa paggagawa ng lesson plan. Ito ang patatlo ay nilalaman. Dito sa nilalaman na ito ay mayroong paksang aralin. Pag sinabing paksang aralin, nakikita niyo sa papel ni teacher, nandun ang inyong tatalakayin yung discussion. Katulad natin, halimbawa din mga bahagi ng bangkay aralin na tumatalakay sa pagtuturo ng panitikan. So, ilalagay ni teacher dito. Kasi, yun ang paksang aaralin nyo ngayong araw. Naunawaan? Sa sanggunian, nandito naman sa paggagawa ng lesson plan ni teacher, ilalagay kung saan kinuha ang information. Sunod naman sa kagamitan, syempre, katulad nito, ginamit ni teacher ay visual aids, laptop, speaker. So, yun ang ilalagay ni teacher dito sa kagamitan. Sunod, sa kasanayan, na dapat ay ipapaliwanag ang isang nakapaloob sa tula sa tutukoy ang kahulugan ng bawat salita na ilalarawan ang nagayang isinasalaysay sa tula at na ipapahayag ang sariling interpretasyon tungkol doon sa tula. At sa magpapahalaga naman, syempre ay doon makikita kung na-apply nyo pa ang inyong natutunan ko. Kaya natutunan ba talaga kayo sa binasa nyo? Wala. Naintindihan? Ano nga ulit ang unang hakbang sa paggagawa ng bangkay aralin? Yun ay ang Layunin, pagtatasa, at nilalaman. Ngayon naman, sasabak na tayo sa pang-apat. Sa pang-apat na hakbang ng paggagawa ni teacher ng lesson plan, ito ay ang pamamaraan. Dito nakalagay na, dito kasali na kayo sa paggawa ni teacher ng lesson plan. Una, makikita niyo may dalawang kulong. Gawain ng guro, gawain ng mag-aaral. So, ibig sabihin, kasali na talaga kayo. Una, panimulang gawain, katulad ng ginawa natin kanina. Bago tayo mag-umpisa, binati ko kayo, di ba? Sabi ko ay, magandang umaga. At nung una sumunod ay tayo ay nanalangin. Nanalangin ba tayo? Oo. Tapos, nagbalik-aral tayo na kung saan ay ilinang natin yung mga nakaraan mong talakayan. Naintindihan? At ang nakalagay dito sa gawain ng mag-aaral, kung halimbawa ay binati, magandang umaga mga bata. At ang sagot ng mag-aaral ay magandang umaga din po, guro.
makikita nyo, lahat ng wristband ng bata ay nandito sa kabilang polo. Kung sa kabilang kahon. Basahin natin sa pag-aaral. Bago tayo tumungo sa susunod na aralin, bawat isa ay magbabahagi muna sa akin ng inyong mga natutunan sa aralin na tinalakay natin kahapon. Nagtatanong ba si teacher nyo ng ganito? Sa inyo. Ano tinalakay natin na isang araw? Ano tinalakay natin kahapon? Ganon mo. Nagtatanong si teacher. Yun. Dahil yun ay kasali sa gawain ng paggagawa ng bangkay aralin. At ang siyempre, ang sasagot nyo ay nakaparoon dito. Ang sasagot ay, ang natutunan ko po sa ating aralin tinalakay kahapon ay kung paano sumulat ng isang sulatin na mapupunay at marami ako. At ang sunod, kung may letter A and may letter B, ito ay ang pagganya. Bago mag-umpisa si teacher sa kanyang discussion, kung napapansin nyo, meron muna activity si teacher. Tapos minsan may mga palaro pa, ba? Yun ang tinatawag na sa kanimulang pamamaraan. Sumunod naman ay pagganda. Sa pagganya, ito ay yung activity na inyong ginagawa bago mag-discuss si teacher. Sabihin ay, okay, kumuha na ng libro bawat isa at sa pahina 20, makikita mo lang ang pag-ibig sa pinagbuong lupa ni Andres Bonifacio. Basahin ito ng maigi at unawain. Makikita niyo ulit din ang column na para sa inyo. Ang sagot niyo ay, Opo, teacher. Nandiyan yung mga activity na pinagagawa sa inyo. Mga, okay? Pinagagawa sa inyong activity, may pinasasagutan sa inyo. Bago tumungo sa discussion. Ngayon naman, ay tutungo na talaga tayo sa discussion kasi ito na ang parte kung saan ibibigay ng teacher ang inyong tatalakayin. Sa letter C, ay paglalakad ay yung ituturo na kung ano bang discussion. Katulad ngayon, ang topic natin ay bahagi ng mga bangkay aralin. So, ibig sabihin, nasa analysis na tayo. Nasa discussion na si teacher kung ano ang kanyang gagawin sa ating discussion. Naunawaan? Okay. Sumunod naman, gagawin na natin ang board. Kita pa po? Oo. Saan? Baka hindi nakita. Okay? Sunod yung pagtatalakay. Dito, binigay ang kahulugan ng bawat salita. Kung kanina, di ba, dito activity, pagganyak, bago mag-umpisa ang lesson. Tapos dito naman, nag-convince na nagtuturo na si teacher kung ano ang kanyang lesson. Dito naman, susukatin niya kung may natutunan kayo sa kanyang lesson. Kaya kung mapapansin mo, kadaming activity ni teacher, kadaming pa-activity ni teacher. Napapansin nyo? Laging, puro na lang sagutin, puro na lang ganun, di ba? Parang, ang unti lang ang sinabi ni teacher, pero ang dami ninyo ginagawa. Yun ay para malaman ni teacher kung effective ang kanyang pagtuturo sa inyo. Kung may natutunan kayo o wala. Ito naman ang huling parte ng paggagawa ng bangkay aralin. Panghuli ay ang paglalakad. Sa paglalakad, dito naman yung papasok yung mga groupings. Ginagawa niyo sa school yung, groupings daw, grouping. Nag-groupings kayo. Ibig sabihin, pag-groupings na malapit nang matapos ang discussion ni teacher or malapit na yung subject na, malapit nang matapos yung subject na itinuturo niya. Nawaan? Pag nasa groupings na kayo, yan malapit na kayo, hahatiin yung klase sa tatlong grupo at gawin ang mga sumusunod. Kung klase ay gano'n ng role play. Sunod, sa evaluation, ipapalawalan ko yung natutunan sa tula at paano namin ito may apply sa toong buhay. Sa evaluation,
Batid ko sa dyan na hindi nyo matututunan ito or kakaunti lang ang titintar sa inyong isipan baga mangyari ay pangkuleyo ang aking tinuturo. Kaya batid ko, sana hindi naunawaan kayo at maging gabay sa inyo ito kung paano nagtuturo ang inyong mga guro sa inyong klase. At ang sunod naman ay ang iba't ibang gamit ng pagtuturo. Sino nakakapansin ng iba't ibang gamit ng pagtuturo? Sino? Sige nga, ano yung mga gamit ng pagtuturo? TV. Ano ba? Sino una ay radyo? Ano pa? Pisara. Oo, tama. Laptop. Kasi dati, may tinatawag tayong traditional at saka new. Pag traditional, makikita nyo ano, yung Manila paper. Pinapakopya kayo sa Manila paper. Kita nyo yun. Yung ilalagay ni teacher ang Manila paper, kukupirin nyo. Kita nyo yan? Yung, ay, hindi na ba kayo pinapakopya sa Manila paper? No, ikakopy ni teacher yung Manila paper, tapos kukupirin nyo. Dati, ganun yung amin. Naka-Manila paper kami, tapos kukupirin namin. So, ibig sabihin, yun ay traditional. Tapos, minsan kukupi si teacher sa blackboard, kukupirin namin. Yun ang tinatawag na traditional. Pag naman ngayon new, yun yung mga ginagamit nyo. Yung mga Facebook, mga TV, mga projector na social na kasi ngayon. Nakaluwag-luwag ng ating economy ba? Okay. Ngayon, iba't ibang bahagi ng pagtuturo. Maaari mo bang sabay-sabay basahin? Mga kagamitan na nalilibig. Okay, ulit. Iba't ibang gamit ng pagtuturo. Una, Mga kagamitan na nalilibig. Pangalawa, Kagamitan na nalilibig at mamasid. pangatlo, Mga resources mula sa komunidad. pangapat, Mga kagamitan property at mamasid. lima, Mga napagpapahong teknolohiya. So, ito yung mga iba't ibang gamit pang tuturo. Yung pwedeng gamitin ng teacher para maturuan kayo. Una ay mga kagamitang naririnig. So, ang halimbawa nito ay sa kagamitang naririnig ay speaker. Katulad ng dala ngayon teacher, di ba? Ang ganyan yung dala ko, speaker. Yan yung mga halimbawa ng kagamitan na maaaring magamit ni teacher para kayo ay makaluwi. Sa palagay nyo, bakit kaya hindi magdadala pa si teacher ng speaker? Kaya yung hirap-hirap baby. At saka dalhin. para po mapapagalitan. Para maintindihan. Para kayo ay maintindihan. Halimbawa, Winnie, bago walang music, kayo tayo magkakaroon ng energy. Hindi po. Ito dapat parang, uy, kailangan natin ng music para hyper tayo. Para gagalaw tayo, di ba? Okay. Tapos, sa pangalawa naman, mga kamitang naririnig at namamasid. So, kanina naririnig lang, ngayon namamasid na. Una dun ay television. Alam ko, sa bawat classroom nyo sa elementarya ay meron ng TV. Pinapagagamit ko sa inyo ni teacher ng TV? Pinapagagamit sa inyo na pinapanood nyo sa TV? No, pwede pa bata? Ano ba? Ginagamit yun ni teacher pa? Oo. Kaya, ginagamit ni teacher yung para marinig at makakita kayo. Sa tingin nyo,
number 3, pakibasa nga. Ano nga muli ang number 3? Mga resources mula sa komunidad. Mga resources mula sa komunidad. Dito papasok ang ginagamit ni teacher na instructional sa inyo. Ito yung sinasabi ni kung makikita ninyo, ito ang demonstrasyon. Ulit, ano nga ito? Demonstrasyon. Demonstrasyon. Ito ang ginagamit ko. Gamit pangturo para sa inyo. Gumagamit ako ng mga visual aids, mga pindirin na mga picture. Sunod ay kapanayam. Diba sa mga yan, mga katabi nyo? Matututo kayo sa inyo? Katabi nyo daw nyo. Uy, yun naman, hindi na, parang lumulad. Baka naman panunulat sa bibig. Uy, yun naman, sagot din eh, sagot din eh. Pag sinabi yung kapanayam, so ibig sabihin ay katulong or katulungan ninyo para mas maunawaan ang sinasabi ni teacher o ang aralin. Ang pang-apat ay ang kagawin ng projected at namamasid. So, sa inyo, may gumagamit ka ng projector? Sa inyo, very different na yun. Projector. Medyo mayaman ang at least kung may projector. Yun, ginagamit nyo yun, panturo. Ibis na TV, kasi pag sa projector, pwede maliit, pwede malaki, di ba? Makikita nyo. Mas malinaw din siya kung para sa TV. Pero dapat ay madilim. Para makita nyo yung nasa projector. Sunod, ang slides o PowerPoint. Makikita nyo sa teacher, may laptop dito, tapos may TV, tapos nakakonect na siya sa TV. Makikita nyo lapit na si teacher, nalipat din ng TV. Yan ang ginagamit nila pang churo. At yun yung mga projected at namamasid. Naunawaan? Parang inaantok na nga rin mga estudyante, gusto atang tumalon. Maaari bang tumayo kayong lahat at tumalon ng 5? Yung mataas na pinakakaya? Okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5! Yan, hanggang wala na mga upuan. Maaari na may magsuko. Ang panglima ay napapanahong teknolohiya. Kung mapapansin nyo, ano nasa larawan? Anong ginagawa ng teacher? Natuturo gamit ang? Gamit ang? Computer. Di ba? Dati sa blackboard lang kayo drawing. Ngayon, kung makikita ninyo, pinag-drawing niya sila sa computer. Yung mga bata na yung pagpapasa ng private yan. Mga computer yung gamit na pagtuturo ng mga guro. Sunod naman sa laser pen. Sino nakakita na nito? Laser pen. Nakikita nyo na, di ba? Kasama siya ng projector. Ang projector kasi, gano'n lang, ilaw. Ito sa laser pen, directed din siya. Pwede ituro pa ito. Yung parang, kita niyo yung laser? Nakita namin yung laser? Ganun yung parang, Pag-graduation. yan, laser pen. Diba parang nagbabasa yung laser pen? Yun. Ginagamit nila yun sa tuturo para mas may ganyo kayo para hindi naman lang si teacher na pagtataas ng kamay. So, ibig sabihin, hindi gagawin nila lang yun. Naunawaan? Yun ang iba-iba bahagi ay yung paggamit ang tuturo. Muli yan ang iba't ibang paggamit ng tuturo. Basahin nga. Tunghay. Ulit.
Kita niyo? Opo. Yun na yung tinatawag na ay theater room. May pinang malaki sa dito. Sunod ay resource mula sa komunidad. Ito yung mga tar papel, mga printed na. May napakita sa inyo para may design, hindi na nagagamit na Manila paper na susunod lang. Ngayon, gumagamit na kami ng mga printed, mga design, para mas mainggan nyo ang students na makinig at makuha ang kanilang attention. Ang sunod ay, tugamit ang projector at mamasid ang halimbawa dito ay Projector. Slide PowerPoint. hindi kayo nagtataka na bakit kahit ang ganda ng PowerPoint ni teacher. Kita niyo may mga lumilipad, may mga umilibok, Nakakit ko yung parang ginagawa ko sa parang pirata sa umot, nakakati sa gitna, yung parang iba-ibang design sa PowerPoint para mas mainggan nyo kayong makinig doon sa kanyang pinakita. Ang panghuli ay natama ng home technology. Ang halimbawa dito ay educational video, laser pen, yan. Alam niyo yung yung papel, ay hindi siya papel. Yung sinusulatan, tapos pag ginano mo na-erase. Alam mo tawag doon? Yan ba, parang whiteboard siya, tapos di ba may pen doon? Sulat. Pwede mo siyang burahin. Nagalit ba? Tapos pwede mo burahin. Diba? Yan, pwede rin siya halimbawa sa teknolohiya. So, parang imbis na burahin ng ballpen ay paburahin ng eraser, pwede doon na kayo susulat, tapos burahin. Ayun, yun na nga. Ayun na ang nawain ng aming talakay. Naunawaan niyo ba? Okay. So, ngayon ay hahatiin ko kayo sa tatlong grupo. Okay, magsigang ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay lang po. So, leaders, group 1, si Kim. Group 2, si Sally. Group 3, si Sammy. Kunwari. Okay, bibigyan ko na ng mga minuto para masagutan ang ang munang maingay sa pagkagawa ng mga gawain. Tapos na ba? Tingnan nyo nga muli kung tama ang inyong mga sinagot. Okay, sa group 1, maaari nang ikapit ang kanyang gawain. Maaari mo kong iulat kung ano ang gawain na naiatang sa group 1. Una, Ano ang limang gamit pagtuturo? Number 1, mga kagamitan na rinig. Number 2, mga kagamitan na rinig. tingin ka sa kanila para makinig sila sa'yo, okay? Number 2, mga kagamitan na rinig at namamasid. Number 3, mga resources mula sa komunidad. Number 4, mga kagamitan projected at namamasid. Number 5,
ginagamit natin ngayon? TV, laptop, radyo, ano pa? Speaker. Ano pa lagi yung ginagamit? Cellphone. Ang cellphone ang kaunang ng teknolohiya na lagi niyong ginagamit. O, sa group 2, maaari na pumunta rin sa unahan at magkulat. Okay. Sigan muna natin ang group 2. Ano ang banghayarin? Ano ulit ang banghayarin sa English? Ito ay ang lesson planning teacher para gamitin sa pagtuturo. Ang banghayarin ay isang mahalagang bahagi ng pagtuturo. Tama? Ito ay naglalaman ng mga hakbang o pagkasunod-sunod na mga gawain sa pagtuturo. Naintindihan? Ang banghayarin ay nagsisilbing script ni teacher. Kung ang artista may script, si teacher meron din. Naintindihan? Yan ang tinatawag nating lesson plan para alam ni teacher at guided si teacher kung anong sunod na ituturo sa inyo at anong sunod na hakbang ng pagtuturo. Sunod, pangkatatlo, maaari mo na itapit. Sa pangkatatlo, ulit, pagbasa nga ulit ko. Ano? Domain. Paggagawa. Layunin. Ano nga muli ang sinabi mo tatlong domain sa paggagawa ng banghayarin?